Ano yun? Sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sabi, galang, tatay at nanay. Commandment po yun. Ngayon, ano ang mangyari? Upang ang iyong mga araw ay tumagal. Gusto niyo humabang buhay niyo? Galang niyo. Na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Sabi rito, upang tumagal sa ibabaw ng lupa. Yes. Ibig sabihin, tumagal yung flesh man mo dito sa lupa. Sa pamamagitan ng paggalang sa tatay, nanay. Deuteronomy. Chapter 5, verse 16. Anong sabi dito ng Diyos? Ayan, inulit. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong mga araw ay lumawig, at upang ikabuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sabihin, hindi lamang lumawig ang buhay, kundi magiging mabuti. Kaya nga yung mga lapastangan na anak, hindi po magtatagal ang buhay. Tumagal man, hirap. Nagiging mahirap ang buhay. Torture siya. Habang nabubuhay siya sa lupa, hindi niya mararanasan ang magandang buhay. So ang sikreto pala ng magandang buhay, yung marunong tayong gumalang sa tatay at amen. Ano pa? 21, verse 16. Verse 16. Po, sabi rito ng Diyos. Leviticus pala. Leviticus. Chapter 19. Verse 3. Ito po sabi, matatakot ang bawat isa sa inyo sa kanyang ina at sa kanyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabat. Ako ang Panginoon. Sabihin, ang anak dapat matakot sa tatay at nanay. Bakit? Kasi ang respeto po, kapag may takot ang anak, ay gagalang niya ang. So kaya maraming pastos na anak kasi wala silang takot na magulang. Amen. Proverbs chapter 23. Verse 22 to 25. Ito po ang sabi ng Bible. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka. At huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Ano po sabi? Makinig ka sa tatay mo dahil naging anak ka. At huwag mong hamakin ang nanay mo pag matanda na. Kahit na bata pa. Pumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili o karunungan at turo pag-awa. Ang ama ng matuwid ay magagalak na lubos. At siyang nagkaanak ng pantas na anak ay magagalak sa kanya. Ibig sabihin, nakasalalay sa tatay at nanay ang ikabubuti ng anak. Ano man sabi niya?
Ah, ang ama ng matuwid ay magagalak na lubos. At siyang nagkaanak ng pantas. Ano yung pantas? Matalino. Ay magagalak sa kanya. Mga tuwa ang iyong ama at ang iyong ina at magalak siyang nanganak sa iyo. So ang anak po, isa po itong kagalakan ng nanay at tatay. Yung pagkakasilang nyo. Amen. So hindi ko na po ito masyado. Pupunta po tayo sa propeta. Sabi po rito. Ano po ang nakalagay? Mother is so. May so eh. Ang nanay daw ay napaka. Bakit nasabi ng propeta na ang nanay ay dakila? Gusto niyong malaman? Bakit dakila? Mula sa tiyan, 9 months ka, bit-bit ng nanay mo. Madali ba yun? Habang tumatagal, lumalaki ang tiyan, bumibigat yan. 9 months ka na bit-bit ng nanay mo sa tiyan. At dumadaan ang karamihan dyan ng lihi. Lihi sila. Okay, at sabi ko nga sa inyo, nung naglihi si Jackie kay Angel, humihingi sa akin ng orange. Wala akong maibigay na orange, kalamansi. Mahirap pala yung naglilihi. Ngayon, nung ipanganak, ang panganakan ng nanay mo, mula sa kapanganakan, sinusubaybayan kanya. Halos ang kanyang mata, nakatuon sa iyo. Yan po ang nanay. Although may mga nanay na pabaya sa anak. Pero yung totoong anak, nanay, nakabantay po yan lagi sa anak. At nakita ko po yan sa bahay. Ito si Angel, si Faith, laging nakabantay si. Yan po ang ugali ng isang nanay. Kaya nga nakakalungkot kung may mga lumalaban na anak. Sabi po ng propeta, Mother is so great. Pagkatapos, alam niyo ba na may mga nanay na nagtatrabaho?